Pilipinas, una sa ating mga balita. Sinibak sa pwesto ang tatlong security personnel na nadawit sa palpak na tanim bala scheme sa NAIA Terminal 3. Nang halughugin ng mga o ang bagahe ng isang senior citizen ay wala namang natagpo ang bala. Una sa balitang yan, si Val Gonzalez. Personnel. Hindi po kami naglalaro. We are not fooling around here. Hindi kami nagloloko dito. Kung akala nyo nagloloko kami, nagkakamali kayo. Kung akala nyo, ginagawa lang namin to for show, nagkakamali kayo. No, and the appropriate investigations will be conducted and the proper administrative charges will be filed after the investigation has been conducted. But now we are terminating them already today. Ian Yuel, ang direktibang inilabas ngayong Lunes ng umaga ni Transportation Secretary Vince Dizon para sa agarang pagsibak sa pwesto sa tatlong mga tauhan ng Office for Transportation Security sa airport na sangkot sa pinakahuling kaso ng umano'y tanimpala. Hindi na muna pinangalanan ni Secretary Dizon ang tatlong mga personnel habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Isa sa mga sinibak ay supervisor ng OTS sa Terminal 3. Sa isinagawang pulong balitaan sa tanggapan ng DOTR, sinabi ng kalihim na March 6 pa nang mangyaring insidente pero nalaman lamang niyang insidente nang magsimula na itong mag-viral sa social media. Sa viral video ni Ruth Adel, makikitang hinahalughog ng mga security personnel ang bagahe ng isang senior citizen sa NAIA Terminal 3 sa akusasyon na mayroon daw nakitang basyo ng bala pero wala namang makita. Hindi tama yan. Marching order. Isa sa mga marching order ni Pangulong Marcos ang magbigay ng serbisyo sa taong bayan at hindi ang pang-aabuso. We will not stand for any abuse. Any abuse will be met with the same result and the same swift action from us, as mandated and as ordered to us by the President himself. We will not allow this to happen. Dahil dito ay humihingi ng paumanhin si Kalihim Dizon sa 69 na taong gulang na ginang at maging sa publiko. Sabi ng kalihim, nakatakda ng maglatag ng airport hotline na magsisilbing sumbungan ng publiko. Inihikayat ng kalihim na huwag matakot na i-report o ipagbigay alam sa nabanggit na hotline ang anumang problemang kanilang mararanasan sa airport. So, I am calling on our kababayans. Kapag nangyari sa inyo to, huwag kayong matatakot. Huwag kayong mahihiya. I-report nyo agad. And I'm asking Yusek Jim, GM Eric, and Yusek Ato. No? We will have a hotline. Magpapalagay ako ng hotline sa airport. Anything na maging ginawa sa mga kababayan natin, i-report nyo agad. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Arestado naman sa Laguna ang 9 na miyembro ng notorious na Javier Criminal Group, habang ang iba pa sa mga kasamahan nila ay patuloy na tinutugis. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Wala pang sikat ng araw, Yuel, ng inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group ang 9 na miyembro umano na isang kilabot na criminal gang sa San Pedro, Laguna. Kinilala ni CIDG Director Police Major General Nick Torre ang mga nahuling pawang mga kasapi ng Camino Javier Group pinag-ooperate hanggang sa Metro Manila. Naabutan ng mga ito sa pagsalakay ng CIDG, SWAT at local police sa bahagi ng Diamond Park na sakop na ng border ng Muntinlupa, Cavite at Laguna kaninang madaling araw. Nasamsam din sa operasyon ang iba't ibang kalibre ng armas na hinihinalang gamit ng mga suspect sa kanilang gun running activities. Maliban sa mga unang naaresto, may mga nakatakas pa ng miyembro ng grupong patuloy namang tinutugis sa hot pursuit operation dahilan ng pananatili ng pulisya sa nabanggit na lugar. Sabi ni Torre, maliban sa gun running, sangkot din sa illegal drugs at land grabbing ang naturang Camino Javier Group. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa.
Sa iba pang mga balita, handa o buong puso namang tatanggapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung siya raw ay totoong ipaaresto na ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng madugong drug wars sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ang pahayag ng dating Pangulo, tinutukan ni Rose Babiera. Kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Handang magpahuli at magpakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at wala na anya siyang magagawa, kundi tanggapin ito kung ito man ang kanyang kapalaran. Ito ang naging tugon ni dating Pangulo ukol sa mga ugong na may inilabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya sa mga kasong paglabag sa karapatang pantao, kaugnay ng inilunsad na drug war sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa kanyang talumpati sa isang Thanksgiving event sa mga OFW sa Wan Chai sa Hong Kong, sinabi nitong kung totoo man ang mga paratang sa kanya, ginawa niya lamang ito para sa kapayapaan at seguridad ng mga Pilipino. Sa pahayag naman ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz, ipinabatid nitong nakarating sa palasyo ang bali-balitang nag-issue na nga ang ICC ng warrant of arrest. Ang tugon nito, kung humantong man dito ay handa ang gobyerno na harapin ito. Kaugnay nito, nilinaw naman ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na wala pa itong kumpirmasyon mula sa Malacanang. Gayunpaman, maoobligaan niyang sumunod ang pamahalaan kung kailanganin ng Interpol ng kooperasyon ng bansa ukol dito. Kung opisyal na mag-issue ng arrest warrant ang ICC, dadaan ito sa Department of Foreign Affairs bilang official entry point sa ngalan ng diplomatic courtesy. Inaasahan naman ang tugon ng ICC Office of the Prosecutor ukol sa kumakalat na balitang ito. Matatandang Oktubre noong nakaraang taon sa pagdinig ng House Quad Committee ay sinabi ng dating Pangulo na handa siyang harapin ang full legal responsibility sa gyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik sa MBC TV Sports ang nag-uwi ng kampyonato sa Valorant Masters Bangkok, kilalanin. At sa Showbiz Spotted, Bugoy Carino at EJ Laure, nag-isang dibdib na. Yan at marami pang iba o marami pang iba rito sa MBC TV Network News. Sa mundo ng esports, hinirang bilang kampyon sa Valorant Masters ang Korean super team na T1. Isang matinding laban ang nasaksihan sa Bangkok nang umabot sa 5 mapa ang laro kontra G2 Esports ng VCT America. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Muling pinatunayan ng esports team na T1 na sila ang hari ng Valorant Champions Tour matapos talunin ng G2 Esports ng VCT Americas sa Grand Finals ng Valorant Masters Bangkok. Isang matinding laban ang nasaksihan sa Thailand nang umabot sa 5 mapa at triple overtime ang serye bago magwagi ang Korean Super Team. Sa decoyer map na Pearl, tinapos ng T1 ang laban sa score na 16-14 upang makuha ang kanilang unang major international title ngayong 2025. Sinimula ng G2 ang serye na may 2 map ban advantage at napanalo ang Lotus with 5-13 score. Agad namang bumawi ang T1 sa Haven with 39 pero muling nakahanap ng lamang ang G2 sa Abyss at 11-13. Tumaas lalo ang tensyon ng mapuwersa ng T1 ng overtime sa split at matalo ang G2 at close 15-13 upang dalhin ang laban sa panghuling mapa. Sa huli, tinapos ng T1 ang serya sa Pearl at itinanghal ng mga kampyon ng Masters Bangkok. Hinirang bilang tournament MVP si Kim Meteor Teo na may 94 kills, 96 deaths at 30 assists. Ito na ang ikalawang Masters title ni Meteor matapos magwagi sa Masters Shanghai noong nasa Gen G pa siya. Hindi naging madali ang naturang tagumpay para sa T1 dahil bilang second seed ng VCT Pacific 2025 kickoff, kinailangan nilang lumaban sa lower brackets matapos matalo sa Team Vitality at Edward Gaming. Ang panalo na ito ay nagbigay sa T1 ng malaking lamang sa championship points standing ng VCT Pacific, dahilan upang mas lumaki ang tsansa nilang mag-qualify sa Valorant Champions Paris sa Setyembre. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Road to forever, from in a relationship to married na ang status ng aktor na si Bugoy Carino at volleyball player na si EJ Laure. Ang ilang tagpo sa kanilang kasalan na ginanap kahapon, panoorin sa Showbiz Report na ito. Nagpalitan na ng matamis na I do ang actor-dancer na si Bugoy Carino at volleyball star na si EJ Laure. Ang dalawa ay kinasal sa isang simbahan sa Tagaytay kahapon, March 9, na dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Cute mini bride naman ang kanilang 6-year-old daughter na si Scarlett, habang di napigilan ng former Going Bulilit star na maging emosyonal nang masilayang naglalakad na sa altar ang kanya na ngayong misis. Mga gunita na kasabay ng 21st birthday celebration ni Bugoy taong 2023 nang mag-propose ito kay EJ. Bago humantong sa kasalan, malaking hamon din ang hinarap ng dalawa dahil sa kanilang age gap at pagiging batang ama ni Bugoy. Sa kabila naman ng mga komento tungkol sa kanilang relasyon, naging matapang ang dating hashtags member at nangakong paninindigan ang responsibilidad. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.